Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Husta. Taong 1964. Probinsya ng Siquijor. Kilala ang Siquijor hindi lamang sa magagandang tanawin. May mga makasaysayang bahay, lugar, at marami pang iba. Dito din isinilang ang mga kwentong barang, kulam, palipad hangin at mga mahika na nagmula sa ibang may katangian. Hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan. Totoo ang lahat. At sa katunayan bilang patunay, makikita sa mga lumang lugar ang naiwang mga gamit sa pangkulam, sumpa sa bungo, at marami pang iba. Maliban pa dyan, may mga tao din tayong makikita na may kakaibang palamuti sa katawan. Kagaya na lamang ng mga kabibe, tanggay, at meron pang bahay na nakakakilabot dahil nagkalat ang gamit pangkulam. Bukod sa kulam, marami ding kababalaghan na kinabibilangan ng mga elemento. Sa lugar makikita ang pinakatanyag na baleteng may bukal sa paanan, na bali-balitang may kinukuhang tao kada taon. Dito rin laging may namamataang hukluban na kumakain ng tao. Malapit lang ang bahay ni Husta doon. 2 ektarya ang layo at dito palagi nag-iigib ng tubig ang binata. Sa lugar na ito, nanggagaling ang dumadaloy na tubig papunta sa maliit na batis. Palagi siyang pinaaalahanan ng ama na nagngangalang Tatay Dirong na huwag mag-iingay sa lugar dahil pinamumugaran ito ng mga engkanto. Ngunit hindi naman naniniwala si Husta sapagkat araw-araw naman itong naroon para mag-igib. Pero wala namang kakaiba. Kahit gabi, nag-iigib noon si Husta mapuno lamang ang lagayan ng tubig para may magamit ng buong araw. Ngunit isang pangyayari ang nagpabago ng buhay at pananaw ni Husta. Ayon sa kanya, sa araw-araw niyang pag-iigib, ni minsan, hindi niya nakakausap ang tao na palagi niyang nakakasabay. Isang matandang lalaki. Tahimik lamang ito. Nakayuko at hindi niya alam ang pangalan. Ito lamang ang namumukod tanging tao na ibang-iba sa lahat ng nakakasama. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi na ito pinagtuunan pa ng pansin ni Husta. Hanggang sa isang gabi, maalinsangan dahil tag-araw at kahit gabi na, mainit dahil sa singaw ng lupa, hindi makatulog si Husta. Hanggang sa naisip na lamang nito na mag-imbak pa ng tubig at maglaban na rin para bukas ay hindi na siya maaabala. Kesa naman lukohin ang sariling nakahiga kahit hindi naman makatulog. Para kahit papano, magiging maluwag kinabukasan, doon na lamang siya magpapahinga. Hinanda ni Husta ang mga lagayan, yung mga banga, pati na rin yung mga balde na walang laman sa bahay ng lola upang malagyan ng tubig. Tansya ng binata. 3 balik sa batis. Puno na ang banga at balde. Doon na din siya maglalaba sa batis sa panghuling balik niya. Dala din ng binata ang kaunting damit. 2 sisidlan at nakapaalamang si Husta.
Sobrang tahimik ng daan habang naglalakad ang binata. Bukod pa dyan, napakadilim at nakakakilabot ang iba't ibang huni ng kung ano sa paligid. May ungol pa na tila naghihingalong kalabaw at hilik ng napakalaking baboy. Biglang naalala ng binata ang sinabi ng ama na pinamumugaran ito ng mga engkanto. Biglang nawala ang tapang ng binata. Gusto niyang ipagliban na lamang pero malapit na ito sa lugar. Pilit kinumbinse ni Justa ang sarili na hindi totoo ang lahat ng mga kwento. Hanggang sa makarating siya sa lugar. Nilapag ang sisidlan at kumuha ng mga tangkay para makapagsiga. Para kahit papano, maliwanag na sa lugar at makapagtaboy din ng mga lamok. Nakadalawang balik na si Justa. Kaya nagsimula ng maglaba ang binata. Isa-isa niyang binasa ang mga damit hanggang sa may narinig na mga kaluskos. Mula ito sa itaas na bahagi ng lugar. Wika pa sa sarili ng binata. Baka may tao lamang na naglalakad. Papunta ito sa batis. Maiging pinagmasda ni Justa kung sino. Hanggang sa nanlaki ang mga mata. Nang makita ang matanda na palaging nakakasabay. Hinayaan lang ito ng binata. Walang pinag-iba. Hindi namamansin ang matanda. Nakayuko lamang habang nagsasalok ng tubig. Gusto sana itong batiin ni Justa. Kaso baka hindi din naman siya pansinin. Nakagilid lamang ang mga mata ng binata. Nakamasid sa matanda. Hanggang sa naupo ito sa bato. Nakatingin sa isang banda na walang emosyon ang muka. Hindi na nakatiis si Justa. Nilapitan na niya ang matanda. Nagtanong kung taga saan. Palagi niya itong nakikita araw-araw pero hindi man lang niya kilala. Ngunit hindi pa rin kumibo ang matanda. Hindi din binabaling ang tingin sa kanya at nanatiling tulala. Doon na nainis si Justa. Nainsulto dahil walang imik ang tao. Hanggang sa dinungaw niya ang mukha nito at nagwika. Manong! Hoy Manong! Teka, tinatanong po kita eh. Hindi ko alam kung pipi ka ba o bingi. Wika ni Justa. Napakamot na lamang ng ulo ang binata. Hanggang sa bigla na lamang tumitig sa kanya ang matanda. Nabigla ang binata. Pakiramdam niya. Hihiwalay ang kaluluwa niya ng mga sandaling yun. Ang pagtitig pa ng matanda. Hindi kumukurap at walang emosyon. Hindi mo alam kung galit ba ito o masaya. Hanggang sa tawagin mo na lang akong Sandro. Wika ng matanda. Pagkatapos nun, tumayo na ito at kinuha ang 2 galon na may lamang tubig. Ano po? Sandro? Teka Manong, tagasan po ba kayo? Tanong ng binata. Ngunit hindi na tumugon pa ang matanda. Naglakad na ito palayo. Tahimik at hindi man lamang lumilingon. Sa hindi malamang dahilan, nagkaroon ng interes si Justa na sundan ang matanda. Gusto nitong malaman kung saan ito nakatira. Nang matapos na rin ang misteryong tumatakbo sa isip ng binata. Batid niya sa sarili. Alam ng matanda na nakasunod siya. Sobrang lapit lang ni Justa. Kalmado ngunit iba ang pakay.
Ilang sandali lang, lumiko ang matanda sa malaking puno ng doldol. Ngunit matapos yon, hindi niya nakita ang matandang lumampas. Kaya naman naisip ni Justa na baka nagpapahinga lamang ito. Ngunit pagkarating niya mismo sa kung saan lumiko ang matanda, wala nang tao doon at maging sa harap ng doldol. Tinignan pa ni Justa ang palibot, ngunit wala. Nagsisimula ng makaramdam ng takot ang binata. Napaka-imposibleng hindi niya makita kung sakaling may pinuntahang iba yung matanda. Pero wala talaga. Naglaho na lamang ito na parang bula. Napaatras si Justa hanggang sa may nabangga ng hindi namamalayan. Akala ng binata ay puno lang. Ngunit paglingon ni Justa, napatalo na lamang ito nang makita. Walang iba kung hindi ang matandang sinusundan. Walang sabi-sabing napatakbo si Justa. Ngunit bigla siyang naharangan. Tila napakabilis ng kilos ng tao. Nakatayo at walang pinagbago ang muka. Nakatitig lamang sa kanya na walang emosyon. Napaatras ang binata. Nawala yung tao. Pero nasa likod lang pala ito. Kahit saan magpunta si Justa, naroon si Mang Sandro. Mangiyak-ngiyak na ng mga sandaling yon ang binata. Sigaw na ito ng sigaw. Pero napansin niyang tila umiikot ang paligid. Hindi na alam ng binata ang mga sumunod na nangyari. Basta dumilim na lamang ang paningin. Tapos nagising na lamang na naroon na sa tahanan. Nakita niyang may mga galos ang kamay, mga pasa at ang sakit ng katawan. "Oh, gising ka na pala. Hindi ko alam na umiinom ka na. Lasing ka kagabi, kaya nakatulog ka sa ibabaw ng batis. Naiwan mo pa nga ang mga labahin mo." Wika ni Tatay Dirong. "Ano po? Hindi po ako umiinom, Tay. May nangyari kagabi. May kilala ka po bang pangalang Sandro, Tay? Yung matanda?" Tugon ni Justa. "Wala naman akong kilalang Sandro. Bakit? Ano bang nangyari sa inyo?" Tanong ni Tatay Dirong. Yung tahimik na matanda na laging nag-iigib sa batis. Sinundan ko po siya kagabi. Tapos biglang nawala. Basta bigla na lang lumilitaw. Kahit saan direksyon ako tumakbo." Tugon ng binata. "Ano bang pinagsasabi mo? Wala naman akong nakita na matandang iba doon. Maliban na lang sa mga kakilala nating kapitbahay." Muling wika ng ama. Nang marinig ito ng binata, hindi na ito tumugon pa. Ilang araw ang lumipas. Hindi muna nag-igib si Justa sa batis. At sa halip, doon na lamang sa babaan na may kalayuan at may bukal. Natatakot ang binata doon sa balete, lalo na sa sinasabi ng ama na wala naman siyang kilalang Sandro sa lugar. Maliban pa dyan, wala ding ibang matanda doon sa batis, kung hindi ang mga kapitbahay. Napapatanong sa isip si Justa, paanong wala? Samantalang araw-araw niya naman itong nakakasabay. Nagtanong ang binata sa mga naging kaibigan kung meron ba silang kilalang Sandro. Subalit wala naman. Wala ding kilalang Sandro at walang nakakasabayang ibang matanda. Napaisip tuloy si Justa
na baka siya lamang ang nakakakita sa matanda at maaari na isa itong engkanto na nagpapanggap na tao. Baka tama ang sinasabi ng ama na may nakatirangang elemento sa lugar. Maaaring hindi tao ang matandang si Sandro. Lumipas pa ang ilang linggo hanggang sa muling bumalik si Justa doon sa lugar. Ngunit sa pagkakataong yon, wala na. Hindi na niya makita pa ang matanda. Kumbinsido na si Justa na kababalaghan nga ang nangyari sa kanya. Buong akala ng binata, natapos na ang kababalaghang nangyari sa kanya. Kaso isang buwan pa ang lumipas. Muli niyang nakita ang matanda. Ganun pa rin ang kinikilos nito. Tahimik lamang at nakayuko. Parang wala lang habang naroon si Justa ng mga sandaling yon. Bay, ayan oh, yan pang matandang yan. Yan ang tinatanong ko sa inyo noon eh. Tanong ni Justa sa kaibigang si Julio. Pero hindi siya pinapansin ng kaibigan. Abala lamang sa ginagawa at pagkuha ng tubig. Umalis din kagad na parang hindi siya nakikita. Nagtataka naman si Justa hanggang sa paglingon niya sa matanda. Napaatras ang binata dahil nakatitig ito sa kanya habang nakangiti. Hindi na natagalan ni Justa ang matinding kilabot. Kagad niyang nilisan ang lugar at nang makarating sa tahanan, sinabi niya kay Tatay Dirong ang mga nakita. Naniniwala ako sa iyo. Sa katunayan, nagsinungaling ako nang sabihin kong uminom ka ng gabing yon. Alam mo ba na yan ang hinaing ng kadalasang nawawala noon? Kapareha na mga naranasan mo. Nakakakita sila ng bagay o tao na hindi pamilyar sa kanila. Wika ni Tatay Dirong. Dagdag pa ng ama. Ito ang mga taong napagkadiskitahan ng elementong kunin. Binalaan na siya ng ama na wag nang babalik pa sa lugar. Sa iba na lamang mag-igib at ang tatay na lamang ang magsasalok malapit sa balete. Ginawa naman yun ni Justa. Pero tila hindi siya nilulubayan ng kababalaghan. Paano ba naman? Kahit sa iba na ito nag-iigib, nahagip pa rin ang paningin ni Justa ang matandang si Sandro. Pero nawawala din naman kaagad. Ngunit hindi na niya ito sinabi sa ama. Dahil baka dala lamang ng traumang naranasan. Kaya kung ano-ano na lamang ang nakikita. Hanggang sa isang gabi, habang inaantay ng binata na umuwi ang ina sa unahan ng bakuran, tumindig bigla ang balahibo ng binata. Hindi alam ni Justa kung bakit. Basta na lamang nanlamig ang kanyang batok at pagkatapos, tila may humahaplos sa mukha. Maya-maya lang, may narinig siyang boses. Hindi nakagalaw si Justa sapagkat ang boses na ito ay pamilyar sa kanya. Walang iba, kundi galing kay Mang Sandro. Nasa gawing kaliwa ito ni Justa, sa direksyon papunta sa Batis. Nakakakilabot dahil parang galing sa kawalan ang boses na umeeko sa tenga. Unti-unti itong nilingon ng binata at halos mapanawa ng paningin sa gulat. Nakita niya si Mang Sandro nakadikit sa isang malaking puno. Nakapatiwarik na tila butike. Nagmamadaling umatras si Justa hanggang sa napatakbo ito. Ngunit humarang sa harapan niya ang matanda.
Nakangiti at itim ang mga mata. Sumisigaw si Husta, kaso tila walang lumalabas na tinig mula sa kanya. Biglang dinakma ang kamay ng binata. Kinaladkad ito papunta sa dilim. Hindi na nagawang makapanlaban ng binata. Nawala na lamang ng lakas ang katawan. Natatangay lang ito ng matanda hanggang sa makarating malapit sa batis. Binitawan siya nito at unti-unting nagbago ang itsura. Naging maputla. Humaba ang baba. Lumapad ang noo at humaba ang buhok. Hindi na magkamayaw sa takot ang binata. Maya-maya lang, nagsalita muli ang elemento. Ang sabi nito, hindi siya engkanto kagaya ng mga haka-haka. Isa itong hukluba na matagal ng panahong namumuhay. Naamoy pa ni Husta ang baho galing sa bibig nito, na galing sa nabubulok ng ngipin. Hinina muli ng elemento si Husta. Tinulak siya papunta doon sa gilid ng balete. Natumba ang binata at narinig ang iba't ibang ungol at boses na galing sa puno. Pagkaangat ng tingin ni Husta, may nakita siyang magkakasunod na mga maiitim na nilalang. Nakapatong-patong at nakatingin lahat sa kanya. Habang si Mang Sandro naman, may kung ano itong ginagawa. Nakapikit ang mga mata. Nakatingala at nakadipa ang kamay. Tila sinasamba ang maliit na buwan. Gumagapang naman pa ibaba yung mga nilalang na nakita ni Husta. Napakarami at dito nakita ang kabuuhan. Mapupula ang mga mata at labi. Tila impakto dahil bukod sa kakaibang itsura, may buntot din ang mga ito. Kitang-kita ni Husta ang mga reaksyon ng mga muka. Mukha silang nag-uusap kaso walang naiintindihan ang binata. Ilang sandali pa, bigla na lamang nagsalita si Mang Sandro. Alay ko sa inyo ang taong ito, kapalit ng hinihiling ko sa inyo. Nakaragdagang buhay para umiral pa sa lupa. Wika ni Mang Sandro. Bigla namang nagtawanan yung mga itim na nilalang. Tuwang-tuwa ito sa mga sinabi ni Mang Sandro. Hanggang sa lumuhod sa harap niya ang hukluban at minamasahe ang dibdib ng binata. Ilang sandali pa, naramdaman na ni Husta ang pagdiin ng mga kuko na tila dudukutin ang kanyang puso. Muling sumigaw si Husta. Nang mga sandaling yon, may boses nang lumalabas kahit medyo paos. Hanggang sa, "Pesting yawa ka! Pakawalan mo ang anak ko!" Wika ni Tatay Dirong. Ilang distansya ang layo. May dala itong itak at pinalo niya ito sa bato. Nagpulasan yung mga itim na nilalang. Nagalit naman ang hukluban at tumayo. Lumapit naman si Tatay Dirong habang nakaduro ang itak sa hukluban. "Sabi ko na nga ba, naririto ka pa ring hayop na huklubang ka. Nabuhay kang muli pagkatapos patayin. Ikaw ang nagpalaganap ng kamalasan sa lugar na ito." Wika ni Tatay Dirong. "Huwag mo kong sisihin. Gusto nila ang mangkulam. Tsaka hindi ako namatay. Hindi ako yung pinatay. Sino ka ba? Bakit parang napakatapang mo naman?" Tanong ng hukluban. "Isa ko sa naging legasiya ng kamalasan nyo. Pakawalan mo ang anak ko!"
kung ayaw mong tapusin ko ang buhay mo. Tugon ni Tatay Dirong. Nang mga sandaling yon, nakaramdam na ng gaan ng katawan ang binata. Gumilid ito sa bukal at takot na takot ang itsura. Nakita niya ang ama na ubod ng tapang. Ilang sandali pa. Lumapit na ang hukluban. Pero hindi nagpatinag si Tatay Dirong. May kung anong dinukot sa bulsa. Paglabas nito ay isang bilog na bagay na maladyamante pero kulay itim. Nakakapagtakang natakot ang hukluban. Kitang-kita sa reaksyon na napaatras. Tapos mukhang nabahag ang itsura. Umalis ka dyan, Husta. Ikaw pala ang dahilan sa mga nawawalang tao sa lugar. Inaalay mo sa mga impakto. Animal ka. Bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo. Wika ni Tatay Dirong. Sabay taga sa hukluban. Maniwala man kayo sa hindi. Tinamaan ito at kitang-kita ni Husta ang pagwawala. Nang matumba sa lupa ang hukluban. Mukhang sobra itong nasaktan na parang biik na umaatungal. Susundan pa sana ito ng isa pang pagtaga. Kaso napakabilis nitong gumapang palayo hanggang sa naglaho sa dilim. Dito na lumapit si Tatay Dirong kay Husta at sinabi, mabuti na lang at naabutan niya ang binata dahil kung hindi, baka hindi na ito makita pang muli at tuluyan ng maialay. Dagdag pa ni Tatay Dirong, ang huklubang yon, maaaring ito na ang kahuli-hulihang mangkukulam. Maraming siglo na ang nakalilipas. Napapanatili itong buhay dahil sa pagkuha ng lakas mula sa taong inialay. Kaya pala may nawawala taon-taon at napaghihinalaan pa na engkanto ang kumuha. Ngunit hindi pala, kundi isang demonyong hukluban. Nagtanong naman si Husta kung bakit madaming alamang ama. Bukod pa dyan, ano ang bilog na hawak kanina? Sinabi naman ng ama, isa itong mangkukulam at maraming kaalaman. Galing din sa hukluban at kung ano ang gamit nito, ito din ang panglaban. Ang bilog na itim na trabungko na minanapa sa kanilang ninuno, galing din ito sa hukluban. Hindi makapaniwala si Husta sa mga natuklasan kay Tatay Dirong. Mula sa pagkakakilala niya na karaniwang tao lamang. Pero may nakatago palang lihim. Hindi alam ni Husta kung totoong hukluban nga ba ang pinanggalingan ng mga mangkukulam sa lugar. Pero naniniwala siya sa ama. Mula noon, malaki ang pinagbago ni Husta maging sa kinabukasan at pananaw. Paano ba naman? Sumunod ito sa naging yapak ni Tatay Dirong. Yung kababalaghang nangyayari, minsan may iisip natin ang dahilan. Nakakahanap kagad tayo ng sagot. Ngunit iba pala ang kinalalabasan. Taliwas pa sa mga kwento ng mga tao na siyang nagpakalat ng balita. Katulad na lamang ng kwentong ito. Akalain mo naman, engkanto ang sinisisi. Ngunit, hukluban pala ang dahilan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Rico. Walang eksaktong taon. Puerto Princesa,
Simula pagkabata ay magkaibigan na si Rico at Tony. Madalas maglaro ang dalawa sa labas ng tahanan ng kasalag-kasalan hanggang sa nagdalaga at nagbinata ang mga ito. Dito na tuluyang niligawan ni Rico si Tony. Kalaunan ay sinagot din ng dalaga ang binata. Naging masaya ang kanilang pagsasama sa loob ng 5 taon. At hindi nagtagal ay nagpa siyang magpakasal ang dalawa. Han, kailan ba tayo gagawa ng baby? Matagal na tayo nagsasama. Halos magsasampung taon na din. Pero hindi pa tayo nabibiyayaan ng anak. Tanong ni Rico. Napangiti naman si Tony sa sinabi ng mister. Dahil noon pa man, pangarap na nilang magkaroon ng anak. Kahit naman ako, Han eh. Gusto ko na din magkaroon tayo ng anak. Pero anong gagawin natin? Hindi pa kaloob sa atin ng Diyos na magkaroon ng baby. Tugon ni Tony. Kung mag-ampo na lang kaya tayo. Alam mo na, para habang naghihintay tayo, may inaalagaan na tayo. Mungkahi ni Rico. Natahimik naman si Tony at naalala ang alok sa kanya ng kaibigan. Oo nga no. Sakto. May kakilala ko, Han. Naalala mo pa ba si Miguel? Yung nakilala natin sa binyag ni Maring Leslie? Tanong ni Tony. Oo. Naalala ko pa si Miguel. Bakit? Anong meron sa kanya? Tugon ni Rico. Yung kaibigan kasi nun buntis, ayaw panagutan kaya gustong ipalaglag yung bata. Pwede natin siyang kausapin para hindi na ituloy yung plano niya. Tayo na lang yung kukuha sa bata pagkapanganak niya. Muling wika ng asawa. Paano kung biglang magbago yung isip? Tapos bawiin yung bata? Dapat doon tayo sa legal para may laban tayo pag nangyari yun. Wika ni Rico. Naisip ko na nga yan, Han eh. Siyempre, kailangan may kasulatan dapat. Hayaan mo, kapag nakausap ko ulit si Miguel, babanggitin ko sa kanya yung naisip natin. Sakto at doktor si Miguel. Mabilis lang niya tayong masasabihan. Sige Han, pero mas maganda pa rin na magkaanak tayo eh. Sana lang biyayaan na tayo ng Diyos. Pag-uusap ng mag-asawa. Napatango na lamang si Tony. Wala namang problema sa mag-asawa. Ngunit sa tagal nilang nagsasama, hindi pa din sila nabibiyayaan ng anak na matagal na nilang inaasam sa buhay. Matapos naman ang pag-uusap ng dalawa, umalis si Rico ng tahanan. Pumunta ng sakahan. Tinignan ang mga tanim na palay at gulay. Kinabukasan, sakto naman at dumalaw ang tiyuhin ni Tony na isang albularyo, si Mang Lawrence. Kamusta na ang pamangking ko? Napadalaw lang ako dito. Dahil balita ko gusto niyong mag-ampo ng anak. Totoo ba yun? Wika ni Mang Lawrence. Nagkatinginan ang mag-asawa at nagtaka si Tony sa sinabi ng tiyuhin. Grabe, ang bilis po talaga ng balita no. Talagang totoo ang kasabihan na may tenga ang lupa at may pakpak ang balita. Paano mo naman po nalaman yun, Tiyo? Tanong ni Tony. Ay nago, hindi ka ba ba sanay dito sa baryo? Maiba ako. Gusto niyo na ba talagang magkaanak? Bakit hindi na lang kayo gumawa? Tugon ni Mang Lawrence.
Tiyo, ang tagal na namin nagsasama nitong asawa ko. Pero hindi pa rin kami nagkakaanak eh. Wala namang kaming sakit pareho. Tugon ni Rico. Bakit hindi mo nalang gawin ang inalok ko sa'yo, Tony? Wala namang mawawala kung susubukan mo, hindi ba? Muling tanong ni Mang Lawrence. Nagulat naman si Rico sa sinabi ng tiyuhi ng asawa. Teka, ano yun Han? May iba po bang paraan para magkaanak kami ni Tony? Tugon ni Rico. Napayuko na lamang si Tony sa tanong ng asawa. Ang ibig sabihin lang hindi mo pa yun nasabi sa asawa mo. Ay nako, masyado ka naman kasing matatakutin pamangkin. Wika ni Mang Lawrence. Natatakot lang po ko tiyo na baka umasa lang kami sa wala eh. Ayoko pong umasang magkakaanak kami. Tapos hindi naman po pala mangyayari. Tugon ni Tony. Paano nyo naman malalaman kung hindi nyo susubukan, hindi ba? Dapat pala kay Rico ko na lang sinabi. Di sana baka ngayon, may apo na ako. Muling wika ni Mang Lawrence. Kaagad namang naging interesado si Rico sa sinabi ng tiyuhi ng asawa. Hindi pa naman po huli ang lahat. Pwede pa namin gawin yun. Ano po ba yung sinasabi niyo, Tiyo? Tanong ni Rico. Ganto, hihilutin ko si Tony at pagkatapos, may papainom ako sa kanya na halamang gamot. Marami nang lumapit sa akin na nagkaroon ng anak. Itong asawa mo lang ang matatakutin. Tugon ni Mang Lawrence. Hindi naman po mapapahamak ang asawa ko sa gagawin mo, Tiyo, no? Muling tanong ni Rico. Aba malamang gugustuhin ko bang mapahamak ang pamangking ko? Ikaw talaga. Pareho kayo ng asawa mo. Walang tiwala sa akin. Tugon ni Mang Lawrence. Sige po tiyo, gawin na natin. Sa'yo naman po nang galing na hindi mo ko ipapahamak eh. Paano po ba yun? Tanong ni Tony. Napangiti naman si Mang Lawrence sa sinabi ng pamangkin. Kailangang buo ang paniniwala mo sa akin at malakas ang pananampalataya mo sa Panginoon upang matupad ang iyong hinihiling. Tugon ni Mang Lawrence. May tiwala naman po kami sa iyo, Tiyo lalo na po sa Diyos. Pero na kay Tony pa rin po ang desisyon. Asawa ko po siya Nirespeto ko po kung anong gusto niya. Wika ni Rico. Napangiti naman si Tony sa sinabi ng mister. O sige, pag-usapan niyo muna ang alok ko. Ang akin lang gusto kong tulungan kayo sa problema niyo at huwag kayong mag-alala. Dahil hindi ko naman ipapahamak itong si Tony. Lalo na't magiging apo ko din ang magiging anak niyo kung sakali. Muling wika ng matanda. Matapos sabihin ang katagang yun, umalis na si Mang Lawrence. Basta mahal, kung ano ang gusto mo doon ako. Susuportahan kita sa nais mo. At ayokong pilitin ka kung di mo namang gusto. Wika ni Rico. Sabay halik sa noo ng asawa. Napangiti naman si Tony sa sinabi ng mister. Diyakap niya pa ito. Sabi mo yan ha. Pero alam mo mahal, tama naman si Tiyo Wala namang mawawala kung susubukan ko. Malay natin, ito na pala yung sagot sa panalangin natin.
Wika ni Tony. Napatango na lamang si Rico. Napaupo ang mag-asawa at nag-isip. Basta mahal, kung ano man ang maging desisyon mo, nandito ako. Nakasuporta palagi sa'yo. Wika ni Rico. Hindi man naging madali para kay Tony na magpasya. Dahil may pag-aalinlangan pa din sa parte. Pero dahil sa suporta ng asawa, sumang-ayon ito sa alok ng tiyuhin. Hanggang sa nagsimula na si Mang Lawrence na magpunta sa tahanan ng mag-asawa para magdasal at hilutin si Tony. Naging malakas naman ang pananampalataya ng mag-asawa sa ama. Sa paniniwalang tutugunin nito ang kanilang matagal nang hinihiling. Makalipas ang ilang buwan, na patuloy na pagdarasal at paghilot ni Mang Lawrence kay Tony, nagpakita na ito ng sintomas ng pagbubuntis. Pamangkin, lolo na ako. Mukhang nabuntis ka na. Wika ni Mang Lawrence matapos pulsuhan si Tony. Hindi naman makapaniwala ang mag-asawa sa kanilang narinig. Naniniwala po ako sa iyo, Tiyo. Pero mas mabuti po siguro magpatingin kami sa doktor ni Tony para makasigurado tayo. Tama po, hindi ba? Tanong ni Rico. Tumango lamang si Mang Lawrence sa sinabi ng mister ng pamangkin. Oo naman, Rico. Mas mabuti pa din na magpatingin si Tony sa mga doktor para naman mas sigurado tayo. Salamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Tugon ni Mang Lawrence. Matapos ang araw na yon, kaagad nagpunta sa ospital ang mag-asawa. Kumpirmado. Nagdadalang tao nga si Tony. Sobrang saya na mag-asawa at mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Halos lahat ay natuwa sa magandang balita. Dahil noon pa man, alam na ng mga ito na gustong-gusto ng mag-asawa na magkaroon ng anak. Nalaman naman ni Miguel ang tungkol sa balita. At ito na mismo ang nagpunta sa tahanan ng mag-asawa upang kumpirmahin kung tama ba ang kumakalat na balita. Nang makarating si Miguel sa tahanan ng mag-asawa, wala doon si Mang Lawrence. Kaagad naman siyang pinapasok ng mag-asawa. O pare, napadalaw ka ata. Nabalitaan mo na rin ba? Tanong ni Rico. Oo. Nandito nga ako para kumpirmahin kung tama ba o mali yung kumakalat na balita eh. Magkakaanak na ba talaga kayo ni Tony? Tugon ni Miguel. Oo eh. Tatay na ako pare. Tsaka nga pala, pasensya na sa abala. Hindi na namin naampunin yung bata. May anak na kami ni Tony. Wika ni Rico. Ayos lang yan eh. Hindi din naman pumayag yung magulang nung sanggol eh. Nagbago yung isipan dahil binalikan na ng asawa niya. Tugon ni Miguel. Napatango na lamang si Rico sa sinabi ng kaibigan. Ilang sandali lang ang lumipas ay lumabas mula sa kusina si Tony. Oh Miguel, napadalaw ka yata. Anong meron? Tanong ni Tony. Wala naman eh. Nabalitaan ko lang na buntis ka at syempre gusto kong makumpirma galing sa inyo. Tugon ni Miguel. Maupo ka muna, Miguel. Ano bang gusto mong inumin? Tubig? Juice? Kape? Alok ni Rico. Naku, wag na. Alis din naman kahagad ako eh. Napadaan lang talaga ako dito.
Sige, salamat sa inyo ah. Alis na ako, Tony. Rico. Tugon ni Miguel. Napakunot naman ang noo ni Rico. Napansin niya na para bang namutla si Miguel at nag-iba ang timpla nang lumabas si Tony. Alam mo Han, minsan nawiwirduhan ako dyan kay Miguel eh. Tignan mo kanina, parang hihimatay na tapos nagmamadali nung makita ka. Ano bang meron sa inyo? May hindi ba ako nalalaman? Tanong ni Rico. Nagulat naman si Tony sa sinabi ng asawa, lalo na sa tanong nito sa kanya. Anong sinasabi mo dyan? Ang dumi ng utak mo, Rico, ha? Hindi ko gusto yung tabas ng bibig mo. Tugon ni Tony. Kaagad namang napagtanto ni Rico ang kamalian. Kaya humingi kaagad ito ng pasensya sa asawa. Pasensya na. Ang weirdo lang kasi talaga ng kilos niya eh. Para bang iniiwasan ka niya. Hindi lang mawala sa isipan ko kaya natanong kita. Wika ni Rico. Napabuntong hininga na lamang si Tony at kinalma ang sarili. Ganyan talaga yung si Miguel. Kapag nakakakita ng buntis iwas na parang akala mo mamamatay. Naalala ko din noon kay Karen. Buntis siya nung mga oras na yun eh. Nung pinakilala ko si Miguel, parang takam na takam siya. Tapos biglang umiwas sa hindi ko malamang dahilan. Tugon ni Tony. Ganun ba? Baka naman may lahing aswang yang si Miguel. Wika ni Rico. Hindi ko din alam eh. Wala naman siguro. Kasi kung meron man, dapat mangamba tayo. Tugon ni Tony. Matapos ang pag-uusap ng mag-asawa, sabay nang kumain ang mga ito at nakalimutan na ang nangyari. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali si Tony. Para bang sobrang naiinitan ito at namamawis. Kaagad namang napansin ni Rico ang pagkabalisa sa mukha ng asawa. Kaya kaagad niya itong tinanong. Han, ayos ka lang ba? May problema? Napansin ko na hindi ka mapakali. Tanong ni Rico. Nag-aalala na ito sa asawa. Kita sa mukha ni Tony na hindi maayos ang pakiramdam. Sobrang sakit ng tiyan ko eh. Naninigas at ang init-init ng pakiramdam ko. Tugon ni Tony. Delikado yan, Hana. Dali na kaya kita sa ospital para hindi na lumala yung sitwasyon. Muling wika ni Rico. Dali-dali nitong binuhat ang asawa. Isinakay sa kanilang sasakyan. Ang sakit talaga. Hindi na ako mapakali. Parang manganganak na ako. Wika ni Tony. Pawis na ito at hindi alam kung ano ang gagawin. Kahit si Rico. Aligagana kaya naman mabilis nitong pinaandar ang sasakyan. Nang makarating sa pinakamalapit na ospital, kaagad namang naasikaso si Tony. Todo-todo ang pagdarasal ni Rico para sa mag-ina. Ilang sandali pa ay lumabas na ang doktor. Sinabi nito na ligtas na ang mag-ina. Pagkapasok sa silid ni Tony, kaagad niyakap ni Rico ang asawa. Huwag kang mag-alala. Ayos na kayo ng anak natin. Salamat sa Diyos at hindi niya kayo pinabayaan. Wika ni Rico. Anong sabi ng doktor? Bakit daw nagkaganon yung anak natin? Tanong ni Tony. Normal lang daw yun.
Ang sabi ni Doc, lumalaki daw kasi si baby sa tiyan mo eh. Siyempre gumagalaw na siya. Tugon ni Rico. Doon lamang nakahinga ng maluwag ang mag-asawa dahil sa sinabi ng doktor. Paglipas ng 2 araw, nakalabas na ng ospital ang mag-asawa. Dali-dali naman silang dinalaw ni Mang Lawrence. Anong nangyari? Ayos lang ba ang apo ko? Anong sabi ng doktor? Nabalitaan kong tinakbo sa ospital si Tony. Tanong ni Mang Lawrence. Opo tiyo, sinugod ko po sa ospital si Tony. Sumakit po kasi yung tiyan niya, kaya nag-aalala ako. Pasensya na po kung hindi ako sa inyo dumiretso ha. Nag-aalala na po kasi ako eh. Tugon ni Rico. Ayos lang eh. Naiintindihan ko naman eh. Kamusta na si Tony? Ayos lang ba ang bata? Wika ni Mang Lawrence. Tumango naman si Rico. Bilang tugon at nakahinga naman ng maluwag si Mang Lawrence. Wala daw pong dapat ipag-alala, sabi ng doktor. Normal lang daw po yung nararamdaman ko dahil lumalaki na si baby. Sabat ni Tony. Mabuti naman kung ganun. Nga pala, nabalitaan nyo na. May inatake ng aswang dito sa baryo noong nakaraang gabi. Kaya mag-iingat ka, pamangkin. Bantayan mo ng maigi ang asawa mo, Rico. Palagi kang maglagay ng asin sa tiyan mo, Tony. Hayaan mo, kapag nakaakyat ako sa bundok, ikukuha kita ng langis at pangontra sa mga elemento. Bilin ni Mang Lawrence. Sige po tiyo, susundin ko po ang mga sinabi mo. Salamat po sa mga paalala ha. Tugon ni Tony. Napangiti na lamang si Mang Lawrence. Nagkwentuhan pa mga ito at ilang sandali pa. Nagpaalam na ito sa mag-asawa. Matapos makaalis na matanda, dumating naman si Miguel. Rico pare, nabalitaan ko yung nangyari kay Tony. Ayos lang ba siya? Tanong ni Miguel. Napakunot ang noo ni Rico sa naging tanong sa kanya ni Miguel. Pare, hindi naman sa pagiging malisyoso ah. Napapansin ko na parang may kakaiba sa'yo eh. May gusto ka ba sa asawa ko? Diretsahang tanong ni Rico. Nagulat naman si Miguel sa tanong ng kaibigan. Naku pare, wala no. Ano bang klaseng tanong yan? Tugon ni Miguel. Bakit palagi ka na lang nagtatanong tungkol sa kanya? Bakit lagi kang dumadalaw? Oo, kaibigan ka namin. Pero hindi kayo ganong kalapit ng asawa ko. Lalo na ako. Wika ni Rico. Napalakas na ang boses nito. Kaya naman lumabas si Tony upang tignan kung ano ang kaguluhan. Nakita ni Tony ang mister na inundaya ng suntok si Miguel. Ngunit hindi naman lumaban ang lalaki. Rico? Miguel? Ano ba yan? Tama na. Huwag kayong kumuha ng iskandalo dito. Sita ni Tony. Ito kasi, palagi na lang ikaw ang hinahanap. Nakita niyang asawa mo ko eh. Sa akin pa magtatanong, natural magagalit ako. Wika ni Rico. Sadyang madumi lang ang utak mo pare. Nandito lang ako bilang kaibigan. Pero kung pag-isipan mo ko, parang wala kang tiwala sa misis mo. Pagsisisihan mo tong araw na to. Banta ni Miguel. Dali-dali na itong umalis ng tahanan.
Napailing naman si Tony sa inasta ng asawa. Sana hindi mo na lang pinansin si Miguel. Hindi natin alam ang mga kaya niyang gawin eh. Hindi naman natin siya lubusang kilala. Wika ni Tony. Natahimik na lamang si Rico at hindi na nakapagsalita. Pumasok na lamang ito sa loob ng bahay. Napahilamos na lang dahil sa inis. Hindi alam ni Rico ang nararamdaman, pero wala itong tiwala kay Miguel. Sinundan pa ni Tony ang asawa upang kausapin. Wala akong tiwala sa lalaking yun. Palagi na lang eh. Kung makatingin sa'yo parang hinuhubaran ka niya sa isipan niya. Tapos palagi kang hinahanap. Sa'yo may tiwala ako. Pero sa mukong na yon, wala. Wika ni Rico. Nagtalo pa ang mag-asawa dahil sa nangyari. Ang hindi nila alam, kaya ganun na lamang si Miguel kay Tony. Dahil pinapalusog nito ang bata sa sinapupunan ng babae. At kakainin ito dahil ang kaibigan nila ay isang aswang. Kaya nung araw na yon, hindi nag-usap ang mag-asawa pagkatapos na magtalo. Dahil inis pa din si Rico. Natulog ito sa sala at hindi sa silid nilang mag-asawa. Ni isa sa dalawa ay ayaw magpatalo. Kaya naman nauwi sa pag-aaway at tampuhan ang usapan. Pagsapit ng gabi, hindi na naman mapakali si Tony. Balisa ito at hindi makatulog. Samantalang si Rico naman, napansin na para bang may tao sa labas ng tahanan. Kaya dali-dali itong kumuha ng itak. Lumabas upang silipin kung sino ang nakita. Nang makalabas, kaagad nakita ni Rico ang isang malaking aso na tumakbo sa likod ng tahanan. Kaya naman naisipan ni Rico na sundan yon. Ngunit narinig niya ang sigaw ng asawa. Rico, tulong! Tinutugo ako! Nasaan ka ba? Ang sakit ng tiyan ko. Sigaw ni Tony. Kaagad namang pinuntahan ni Rico ang asawa. At nang makita nito ang dugo sa hita ni Tony, doon na kinabahan si Rico. Dali-dali niyang dinala ang asawa sa bahay ni Mang Lawrence. Hating gabi na mga oras na yon. Kaya naman nagulat si Mang Lawrence sa pagdating ng dalawa. Anong nangyari? Bakit napasugod kayo ng ganitong oras? Bungad ng matanda. Hindi na nakasagot pa si Rico. Binuhat nito ang asawa at alam ni Mang Lawrence ang sagot. May nakita po ko na tao sa labas ng bahay namin. Naging asong malaki po eh. Pero hindi ko nahabol dahil sumigaw si Tony. Wika ni Rico. Hindi din ito alam kung bakit binanggit niya pa ang bagay na yon kay Mang Lawrence. Kaagad na pinahiran ng matanda ang tiyan ng pamangkin at tinawas ito. Inaaswang ang asawa mo, Rico. Kayo mismo ang nagpapasok ng aswang sa tahanan niyo. Wika ni Mang Lawrence. Dito na kumabog ang puso ni Rico. Pakiramdam niya kasalanan niya ang lahat. Si Miguel po. Siya ang pinaghihinalaan kong aswang. Tsaka nagbanta din po siya sa akin kanina eh. Wika ni Rico. Huwag kang mag-alala, Rico. Dahil maayos naman ang lagay ng iyong magina. Mabuti at dito mo siya dinala. Dahil delikado kung sa ospital. Nagpapahinga na lamang si Tony.
Tugon ni Mang Lawrence. Kilala mo po ba kung sino'y umaaswang sa asawa ko? Tanong ni Rico. Oo, pero ako na ang bahalang tumugis sa kanya. Mahihirapan ko ang aswang na yon. Tugon ni Mang Lawrence. Sasama po ko. Gusto kong ako mismo magparusa sa aswang na yon. Wika ni Rico. Ikaw ang bahala. Ang mahalaga, maayos na ang kalagayan ng mag-ina mo. Tugon ng matanda. Sinuta ni Mang Lawrence ang pamangkin ng pangontra. Kaagad nilang tinugis ang aswang. Galit na galit si Rico nang makita ang aswang dahil tama ang hinala. Sabi na nga ba ikaw ang aswang na nakita ko. Walang hiya ka. Wika ni Rico. Galit na galit ito sa aswang at hindi na napigilan ang sarili. Sinuntok nito si Miguel. Pero sa pagkakataong yon ay nakailag na ito. At kaagad inundaya ng pagsuntok si Rico. Napakalakas ng pagtama. Tumilapon si Rico sa isang puno at nahilo. Kaagad namang kumilos si Mang Lawrence. Nag-usal ito ng dasal kaya naman natuod sa kinatatayuan ang aswang. Sinubukan pa nitong labanan ang orasyon. Ngunit hindi nito naigalaw ang sarili. Ano? Ang galing kong magpanggap, no? Ang dali nyo lang lokohin at paikutin sa mga palad ko. Wika ni Miguel. Tumawa pa ito ng malakas at dito nagpalit ng anyo bilang malaking aso. Nag-usal ito ng orasyon. Kaagad nakawala sa ginawang orasyon ni Mang Lawrence. Hindi naman makapaniwala ang manggagamot sa lakas ng aswang. Mukhang mahihirapan akong talunin ng isang to. Wika ni Mang Lawrence. Kahit naihilo ay kagad tumayo si Rico. Dahil sa kagustuhang siya mismo ang tumapos sa aswang. Ramdam ni Rico ang pananakit ng likod. Dahil sa lakas ng pagtama niya sa puno. Kitang-kita niya kung paano nagpalitan ng pag-atake ang dalawa. Samantalang si Mang Lawrence naman, paulit-ulit itong nagbitaw ng orasyon habang nakahawak sa suot na medalyon. Sinusuntok din ito si Miguel at sinisipa ngunit tila hindi sapat para matalo ang aswang. Ilang sandali pa. Hindi na malayan ni Mang Lawrence ang pag-atake ni Miguel. Kaya naman nahawakan siya nito at sinakal. Katapusan mo na, tanda. May huli ka ba bang gustong sabihin bago ko wakasan ng buhay mo? Tanong ni Miguel. Ngumisi lamang si Mang Lawrence na tila hindi natatakot sa sinabi ng aswang. Mahina ka pa. Dahil hindi mo alam kung ano ang kahulugan ng pagtutulungan. Tugon ni Mang Lawrence. Napatingin ito sa likuran at nakita si Ricong pasugod. Kaagad nitong nasaksak ang aswang. Nabitawan si Mang Lawrence at bumalik sa dating anyo. Itinuring kang kaibigan ng asawa ko. Kahit ako Pero tama ang mga tao. Huwag magtitiwala kahit kanino. Lalo na sa mga dayong kagaya mo. Wika ni Rico. Gumagapang naman palayo si Miguel habang nakataas ang mga kamay. Pakawalan niyo ako. Hindi na ako manggugulo sa inyo. Pangako. Wika ni Miguel.
Kaagad namang tumingin si Rico kay Mang Lawrence. Tila humihingi ng payo. Sige Rico, hayaan mo na siya. Lahat naman ay may karapatan na bigyan ng ikalawang pagkakataon. Wika ni Mang Lawrence. Sige, umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako sa'yo. Takbo! Sigaw ni Rico. Nagmamadali namang umalis si Miguel at nagyakapan ang dalawa. Ngunit hindi nila alam. Tuso si Miguel at nilinlang lamang sila. Namatay na kayong dalawa. Magsama kayo sa impyerno. Sigaw ni Miguel. Akmang sasaksakin nito ang dalawa. Mabilis na nakakilos si Mang Lawrence. Kaagad nitong pinugot ang ulo ng aswang. Sinayang mo ang ikalawang pagkakataon na binigay namin sa iyo. Wika ni Mang Lawrence. Matapos ang nangyari, sinunog nila ang bangkay ng aswang at bumalik sa tahanan ni Mang Lawrence. Makalipas ang ilang buwan, isinilang na ni Tony ang kanilang nag-iisang anak na si Jason. Matapos mamatay si Mang Lawrence, nagpasya ang mag-asawa na ibenta na lamang ang kanilang mga lupain sa probinsya. At nagsimula ang mga ito ng bagong buhay sa Maynila. Malaki na ang anak nila Rico nang ikwento niya sa asawa ang naging karanasan niya sa probinsya. At kung bakit bigla na lamang naglaho si Miguel na parang bula. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang po sa kwentong ito maging mahusay sa pagkilati sa katauhan ng isang tao. Huwag mapanghusga. Pero matuto tayong tignan ang mga kakaibang kilos, pag-uugali ng isang tao. Dahil baka malay natin, meron na pala tayo kaibigang ahas. Muli, nagpapasalamat ako sa sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.